Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Dagohoy. Shoutout kay Roel Bulalake. Shoutout kay Lisa Paulite. Shoutout kay Raymundo Dayundon. Shoutout kay Jamie Melikdem. Shoutout kay Romel Damus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan. Nang malaman nila Master Ken na lalaki ang nagligtas kay Sophie, agad silang naging curious kung sino ang lalaki na iyon, dahil sa kanilang nasasakupan walang sinumang lalaki sa kanilang lahing elf ang nagtataglay ng ganong teknik, lalo na ang spiritual na lakas ng apoy na yon ay sobrang lakas. Ang teknik ni Lin na Goddess Bow ay sa isang iglap ay tinalo lang ito ng isang apoy. Ngunit si Master Ken ay nakaisip ng isang bagay tungkol sa apoy na kanilang nakita. Lalo na si Matandang Loss. Sinabi ni Matandang Loss sa lahat na ang apoy na iyon ay ang Red Lotus. At ayon sa kanilang pagkakaalam, isa lang ang may ganon teknik, ito ang Sect Master ng Elysium Gate at ang Diyos sa God's Domain. Laking gulat nilang lahat nang marinig ito. Nagtaka ang lahat kung paano nakapunta sa kanilang lugar ang tanyag na Sect Master ng Elysium Gate na si Daryl. Sa lahat ng nandun ang lubos na nagulat si Lin. Si Daryl ay matagal nang hinahangaan ni Lin, dahil sa kanyang naririnig ang isang Sect Master ng Elysium Gate na si Daryl ay napakalakas at may talinong ito sa pakikipaglaban. Nanabik ang lahat nang malaman nila nasa lugar nila si Daryl. Ang bagong kabanata. Ngayon, ano na kaya ang nangyayari sa loob ng palasyo ng mga elf? Sana naman ay uminahon na si Miss Lin. At sana hindi niya lalong kinagalit ang aking ginawa na pagligtas sa apo ng matandang mangkukulam. Kamusta na din kaya si Miss Yui? Sana naman ay hindi siya naapektuhan ng pagsabog. Bago ako mag-deploy ng kalasag para mailigtas ang apo ng mangkukulam, nakita kong gumawa din ng kalasag si Master Ken para maprotektahan nito sila Yui. Sana talaga ay okay lang siya. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Tama, nag-aalala si Daryl kay Yui. Dahil sa puso ni Daryl si Yui ay isang mabait na elf, at ito ay medyo umiibig na rin kay Yui. Gusto kong bumalik sa palasyo upang malaman kung ano na ang lagay nila doon. Nag-isip saglit si Daryl. Siguro pagpapabukas ko na lang para malaman kung ano ang nangyari matapos ko iligtas ang apo ng matandang mangkukulam na iyon. At sana talaga hindi nila naisip ang tungkol sa Red Lotus na kanilang nakita. Tama, pagpapabukas ko na lang. Hindi ko na din naman nararamdaman ang spiritual na lakas ni Lin. Sana naman ay okay na silang lahat sa loob ng palasyo. Hindi alam ni Daryl na hinayaan na ni Lin si Sophie, at ang lahat ay nagtungo sa ilog upang sabay-sabay kumain. Pero ang kanyang kinababahala tungkol sa Red Lotus ay alam na ng lahat, kung anong uri ng apoy ang kanilang nakita. Sa kabilang panig, sa loob ng palasyo, habang naglalakad sila Master Ken at Lin, may naisip si Lin. Ama, ano nga ulit ang gagawin natin sa ilog ngayon? Tanong ni Lin na may mapang asar na tono. Tumigil si Master Ken sa paglalakad, at sinabi, bakit ka nakangiti ng ganyan anak? Tayo ay kakain sa tabing ilog tulad ng ating ginagawa dati, ngunit ngayon ay kasama natin sila Matandang Loss, may problema ba aking anak? Ama, may malaking problema talaga, sagot ni Lin. Nagulat si Master Ken, at agad-agad itong nagtanong. Ano ang problema na iyong tinutukoy? Sabihin mo na sakin, kung malaking problema nga ito, bakit ka nakangiti? Tanong ni Master Ken nang may kuryosidad. Tumawa si Lin ng malakas. At ito ay napansin nila Yui, Matandang Loss at Sophie. Bakit kaya tumatawa si Miss Lin ng ganyan? Kanina lang ay nais niyang patayin si Sophie. Ngunit ngayon ay para bang masayang-masaya siya. Narinig nila Matandang Loss at Sophie ang sinabi ni Yui. Agad itong napatingin sa kanya. Nang mapansin ni Yui ang tingin ng dalawa, agad itong naglakad ulit. At sinabi, Tara na, oh.
Samantala, si Master Ken ay lubos na nahihiwagaan sa problemang sinasabi ni Lin. Anak, sabihin, muna. Ang malaking problema na iyong tinutukoy. Nang marinig ni Lin ang tanong ng kanyang ama, agad itong ngumiti ng may mapang asar. Ama, sinabi mo kaya tayo pupunta sa tabing ilog upang kumain. Ang problema kasi wala tayong inutusan na magdala ng makakain roon. Paano tayo makakain sa tabing ilog, kung walang pagkain? Napaisip saglit si Master Ken at ito ay tumawa ng malakas. Haha, oo nga anak, nawala din sa isip ko ang bagay na iyon. Nakita ng tatlo ang masayang ekspresyon ng mag-ama. Ano ba ang nangyayari kila Master Ken at Prinsesa Lin? Tanong ni matandang Los. Sumagot si Sophie, Lola, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ngayon sila ay tumatawa. Biglang sumama ang tingin ni matandang Los kay Sophie at si Sophie ay agad itong ngumiti. Nagbibiro lang ako, Lola. Mahal na mahal ko kayo. Sabi ni Sophie. Si Yui ay selos na selos sa kanyang nakikita. Dahil ang kanyang mga magulang ay wala na. Lumaki siya kasama na lang sila Master Ken at Lin. Kaya ang tinuturi na lang niyang pamilya ang pamilyang Ken. Nakakatuwa pagmasdan sila. Napakaswerte ni Sophie na may totoong pamilya pa siya, lalo na si Miss Lin, hanggang ngayon kasama parent niya ang kanyang ama, na mahal siya. Samantala ako, nag-iisa na lang talaga, kahit na nandyan sila Master Ken, at Miss Lin, minsan pakiramdam ko nag-iisa ako. Namimiss ko na ang pamilya ko. Bulong ni Yui sa kanyang sarili. Nang mapansin ni Sophie na biglang nagbago ang itsura at aura ni Yui, agad nitong hinawakan ang kamay nito. Okay ka lang ba, Miss Yui? Para bang nagbago ang iyong aura? Tanong ni Sophie nang nakangiti. Ngunit hindi ito narinig ng ayos ni Yui. At ito ay hindi umiimik. Maya-maya nagsalita ulit si Sophie at sinabi kay Yui. Maaari mo ba ako samahan maglibot sa labas ng palasyo, kung hindi pa kami babalik ngayon sa aming lugar? Sabi ni Sophie nang mahina kay Yui. Nagulat si Yui sa kanyang narinig. Biglang bumalik sa ulirat si Yui at ngumiti ito. Oo naman, Sophie. Kung kayo ay hindi pa aalis mamaya ng palasyo. Bukas ng umaga, tayo ay maglilibot sa nasasakupan ng mga elf. Ngunit hindi tayo pupunta sa lugar nyo. Nagtaka si Sophie. Bakit naman, tanong niya kay Yui? Dahil lubos na pinagbabawal ang sino mang pumunta sa inyong lugar. Masyadong sagrado sa amin ang inyong lugar. Oo nga pala. Tama ka nga, bawal nga pala kayo pumunta sa lugar namin mangkukulam. Sana mangyari ang mga mangkukulam na elf at katulad niyong elf ay magsasama-sama sa iisang lugar na lang tulad dito sa palasyo. Nakangiti, sabi ni Sophie kay Yui. Ngumiti din si Yui at sinabi impossible mangyari ang ganon bagay. Ngunit malay natin, wala naman makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Mahinang sabi ni Yui kay Sophie. Samantala, ang dalawang mag-ama ay nagkukulitan na para bang isang normal na pamilya lang. Anak, mauna ka na sa tabing ilog, malapit naman na. Ako ay babalik saglit upang mag-utos ako sa iilang kasambahay para magdala ng makakain natin. Nang narinig ito ni Lin, agad niyang hinawakan ang kamay ni Master Ken. Ama, kung maaari ako na lang ang gagawa nito. May nais din akong kunin sa aking silid. Pangako mabilis lang iyon at susunod na agad ako sa inyo. Nakangiting sabi ni Lin. O sige anak, kung ayan ang gusto mo. Bilisan mo lang. At huwag kalimutan mag-utos na magdala ng makakain, dahil gutom na ang iyong ama. Sabay tawa ni Master Ken. Ngumiti si Lin at sinabi. Kayo talaga, ama. Babalik na muna ako, ama. Para makapaghanda na sila ng makakain at madala na nila sa tabing ilog. Bumalik si Lin sa paglalakad. Nakita niyang nakatingin ang tatlo sa kanila ni Master Ken. Inalis ni Lin ang tingin sa tatlo at ito ay nagpatuloy sa paglalakad. Nang makita ito ni Yui, agad itong nagsalita. Miss Lin, saan ka pupunta? Ngumiti si Lin ngunit hindi ito sumagot. Mabilis na naglakad si Yui patungo kay Master Ken. Master Ken, saan pupunta si Miss Lin? Tanong ni Yui sa mahinang tono. Ngumiti si Master Ken. May naging problema kasi tayo, malaking problema. Sabi ni Master Ken. Nagulat si Yui sa sinabi ni Master Ken. At mabilis itong nagtanong. Anong problema ito, Master Ken? Nag-aalala si Yui. Nang mapansin ni Master Ken na nag-aalala si Yui, agad itong nagsalita. Ang problema kasi wala tayong makakain sa tabing ilog, walang sino man ang nakakaalam na tayo ay kakain sa tabing ilog.
Kaya si Lin ay nagpasya bumalik para mag-utos sa iilang kasambahay para magdala ng makakain. Nang sabihin ni Master Ken ito, tumawa ito ng malakas. Si Yui ay napatawa din. Kayo talaga Master Ken, akala ko kung anong problema na ang iyong tinutukoy. Nag-alala ako. Haha. Tumawa ulit si Master Ken at sinabi. Ang idea na iyon ay nanggaling kay Lin. Kaya ginawa ko din sayo. Sabay hawak sa ulo ni Yui. Sila matandang Lost at Sophie ay nakikita ang ginagawa nila Yui at Master Ken. Lola si Miss Yui. Anak din ba siya ni Master Ken o malayong kamag-anak nila Master Ken? Bakit ganun na lang ang pagtrato ni Master Ken sa kanya? Parang sobra nilang malapit sa isa't isa, na para bang anak niya ito. Nang marinig ito ni matandang Lost, ito ay ngumiti. Madami ka pang hindi alam apo ko. Mas maganda kay Yui mo ito itanong. Dahil ang ganun mga bagay ay mas mapapaliwanag sa'yo ni Yui. Nagtaka si Sophie sa sinabi ng kanyang lola. Ganun ba lola? Mamaya pag may pagkakataon, itatanong ko iyon kay Miss Yui. Nang mapansin ni Master Ken na nakahinto ang maglola, agad nitong tinawag ang dalawa. Matandang Lost at Sophie, bilisan nyo. Ayan na ang ilog. Malapit na tayo. Halika at mabilis na tayo maglakad. Nang marinig ng dalawa ang sigaw ni Master Ken, mabilis na hinayla ni Sophie ang kamay ng kanyang lola at ito ay nagpatuloy sa paglalakad. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!